Kung napunta ka sa reading na to, kahit anong araw mo pa ito narinig, huwag mong isipin na kailangan mong pilitin ang message na fit sa buhay mo. Pakinggan mo lang, kasi may energy dito ng isang taong matagal nang kinakaya ang lahat ng mag-isa, yung tipong sanay kang sabihin na, okay lang ako, pero deep inside pagod ka na rin. At kung nasa edad 35, 40, 50, 60 ka man, possible na hindi natutungkol sa pagiging bata o paghahanap ng excitement. Mas malalim na ang prioritize mo ngayon. Peace, stability, respect, family, financial security at isang buhay na hindi ka laging kinakabahan kung ano ang mangyayari bukas. May nararamdaman akong guarded energy sa reading na to. Parang may pinagdaanan ka na nagturo sa'yo na huwag basta-basta magtiwala. Hindi ibig sabihin na sarado na ang puso mo Ang ibig sabihin lang, natuto ka ng pumili kung kanino mo ibibigay ang access sa buhay mo. At ito ang interesting. May isang situation dito na parang matagal ng imbalance. Ikaw ang nagbibigay, ikaw ang umiintindi, ikaw ang nag-a-adjust. Pero may part sa'yo ngayon na nagsasabing, pwede naman palang hindi ako ang laging sumalo. At hindi yun selfish. Maturity yun. May energy rin ng isang tao na mas naging practical habang tumatanda. Hindi ka na madaling ma-impress sa salita. Gusto mong makita ang consistency. Kung may sinasabi ang isang tao, gusto mong makita sa actions. Kung may promise, gusto mong makita na tinutupad. Kung may pagmamahal, gusto mong maramdaman sa paraan ng pakikitungo. Hindi puro salita At may isang bagay dito na gusto kong bigyan ng pansin. Hindi porke matagal mong tiniis ang isang bagay, kailangan mo itong tiisin ng habang buhay. Minsan ang lesson ay hindi kung paano ka magtitiis. Minsan ang lesson ay malaman mo kung saan mo dapat ilagay ang energy mo. Kung lately parang mas tahimik ka, mas selective at mas observant, possible na hindi ka nawawalan ng gana sa buhay. Mas nagiging malinaw lang kung ano ang deserve mong pagtuunan. At may emotional team din dito na napakalakas. Gusto mo ng tunay na security, hindi lang sa love, pati sa pera, pamilya, bahay, future at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yung feeling na pwede kang matulog nang hindi iniisip kung may problema na naman bukas. At habang pinapakinggan mo to, baka may isang specific na tao o sitwasyon na pumasok agad sa isip mo. Huwag mong pilitin, observe mo lang kung bakit siya ang unang pumasok sa isip mo. Dahil minsan doon natin nakikita kung saan talaga nakatutok ang emotional energy natin ngayon. At may isa pang message dito para sa'yo. Hindi pa huli para magkaroon ng mas magandang chapter ng buhay mo. Kahit ilang beses ka nang na-disappoint, kahit may mga panahon na pakiramdam mo ikaw lang ang lumalaban, kahit may mga bagay na hindi nangyari ayon sa plano mo, may part sa'yo na hindi na kasing dali masira ngayon. Mas maingat ka, mas discerning at mas alam mo na kung ano ang hindi mo na kayang ipagpalit kapalit ng temporary happiness. Kung tumama sa energy mo ang opening na to, stay with me hanggang dulo ng reading dahil may mas specific na message tungkol sa love, finances, emotional security at isang bagay na matagal mong iniisip pero hindi masyadong sinasabi sa ibang tao. At bago tayo magpatuloy, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo kailangan maging strong every single day. Pwede kang mapagod, pwede kang magpahinga, at pwede kang tumanggap ng tulong. Minsan, ang pinakamalaking strength ng tao ay hindi yung kaya niyang gawin ng lahat ng mag-isa, kundi yung marunong siyang magsabi na, this time, pipiliin ko rin ang sarili ko. So, kung para sa'yo ang reading na to, huminga ka muna ng malalim at sabihin sa sarili mo, hindi ko kailangang habulin ang peace. Pinipili ko ito.
Salamat na nandito ka at continue natin ang message ng mga cards. Habang tinutukan ko ang energy ng reading na to, ang pinakamalakas na pumapasok ay tungkol sa security at reciprocity. Hindi na to yung energy ng taong gustong magkaroon ng kahit anong relationship basta may kasama. Mas mature na, mas tahimik, mas mapili. Parang dumating ka na sa point na masasabi mong ayoko ng ako lang ang nagbibigay ng effort. Kung may isang tao kang iniisip ngayon, maaaring napansin mong may pagbabago sa dynamics nyo. Hindi naman kailangang may malaking away ha. Minsan ang pagbabago ay nasa maliit na bagay. Mas kaunti ang communication, mas maingat ang response. Mas maraming bagay ang hindi na sinasabi at dahil mas observant ka ngayon, napapansin mo kahit yung hindi direktang ipinapakita. Pero gusto kong sabihin sa'yo ha, huwag mong punuin ng sariling assumption ang mga bagay na hindi pa malinaw. May tendency kasi kapag marami ka ng pinagdaanan, kapag may silence, automatic naghahanda ka na sa disappointment. Pero hindi lahat ng katahimikan ay rejection ha. At hindi rin lahat ng distance ay pagkawala. Minsan kailangan lang talagang makita kung sino ang kusang lalapit kapag hindi mo na ginagawa ang lahat. May energy dito ng pagpili sa isang relationship na may emotional maturity. Kung single ka, maaring mas mataas na ngayon ang standards mo. Hindi dahil feeling superior ka, kundi dahil alam mo na ang consequences kapag pinasok mo ulit ang isang connection na puro uncertainty. Gusto mo ng taong marunong makipag-usap, marunong rumispeto, marunong tumupad, at higit sa lahat, hindi ka pinaparamdam na kailangan mong makipag-compete para lang mapansin. Kung may partner ka naman, may message tungkol sa balance. Sino ang mas madalas mag-adjust? Sino ang mas madalas umunawa? Sino ang mas madalas mag-initiate? At sino ang tahimik na umaasa na mapapansin din ang effort niya? Ito ang panahon para mas maging honest sa sarili ha. Hindi kailangan ng confrontation agad. Minsan isang sincere conversation lang ang kailangan. Ito ang nararamdaman ko, ito ang kailangan ko, ito ang kaya kong ibigay. Ganon. Simple, 'di ba? Mature at direct. Ganon. Sa money, nakakaramdam ako ng mas practical na energy. Kung dumaan ka sa panahon na kailangan mo magtipid, mag-budget, tumulong sa pamilya, magbayad ng responsibilities o mag-isip ng mabuti bago gumastos. Naintindihan ko kung bakit naging mas cautious ka. Pero may magandang reminder, huwag mong ikulong ang sarili mo sa mindset na palaging kulang. May difference ang pagiging financially responsible sa pagiging permanently fearful. Planuhin mo ang pera, protektahan mo ang resources mo, pero huwag mong kalimutan na may capacity ka ring gumawa ulit. May possibility ng opportunity, assistance, payment, client, work or practical support na maaaring makatulong para gumaan ang isang pressure. Hindi ko sinasabing bigla kang yayaman overnight ha. Mas nakikita ko rito ang unti-unting pagbalik ng balance, yung feeling na okay, kaya ko pala tong ayusin one step at a time. At kung may taong tumulong sa'yo noon, wag mong ikahiya ang pagtanggap ng tulong kung genuine at healthy naman ang intention. Hindi na babawasan ang dignity mo dahil tumanggap ka. At kung ikaw naman ang laging nagbibigay, learn to receive too. Dahil may mga taong sanay maging provider, protector, giver, at problem solver. Pero kapag sila na ang nangangailangan, hindi nila alam kung paano tatanggap. Ito ang part na gusto kong marinig mo. Hindi mo kailangang bayaran ang pagmamahal ng ibang tao sa pamamagitan ng sacrifice. Ang healthy connection, may give and take ha. May isang emotional wound dito na parang matagal mo nang dala. Hindi man ito obvious sa ibang tao, may mga gabi na mas maraming iniisip kaysa ipinapakita mo. What if? Paano kung hindi mangyari? Paano kung maulit? Paano kung mali ako? Pero hindi lahat ng bagay kailangan mong sagutin tonight. May mga bagay na mas malinaw kapag hindi mo pinipilit.
Kaya kung may sitwasyon kang nagbibigay sa'yo ng anxiety, pause, huminga, observe at itanong, may actual evidence ba ako o takot ko lang ang nagsasalita? Napakahalaga niyan ha. Dahil minsan ang intuition ay tahimik. Ang anxiety naman paulit-ulit, mabilis at nakakatakot. Learn the difference. At sa reading na to, mas gusto kong ibalik ka sa calm discernment kaysa sa fear. Kung may relationship, money, concern, family matter, or personal decision kang kinakaharap ngayon, hindi mo kailangang magdesisyon dahil lamang natatakot kang mawalan. Choose from clarity, not panic, at may isang napakagandang energy na nagsisimulang lumitaw pagkatapos ng mabigat na period. Mas magaan na puso. Hindi ibig sabihin na perfect na ang lahat. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang dalhin lahat ng sabay-sabay. Unti-unti, one decision at a time. One conversation at a time. One day at a time. At kung may gusto kang marinig mula sa universe ngayon, ito yon. Hindi ka forgotten. Hindi ka invisible at hindi na sayang ang lahat ng effort na ginawa mo. May mga bagay na dahan-dahang nag-aayos ng sarili habang natututo ka ring piliin kung saan mo ilalagay ang energy mo. Ngayon, bago natin tapusin ang reading na to, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo ng diretsyo. Kung matagal kang naging strong para sa ibang tao, baka nakalimutan mo na rin kung ano ang pakiramdam na ikaw naman ang aalagaan. Sanay kang umintindi, sanay kang mag-adjust, sanay kang tumulong. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong ikaw lagi ang sumalo. You are allowed to receive too. At may isang energy dito na gusto kong bantayan mo ha. Isang opportunity, conversation, idea, trabaho, client o bagong direction na maaring maliit lang sa simula. Huwag mo agad i-reject ha dahil hindi ito mukhang malaking bagay. Pero huwag ka ring basta sumugal dahil excited ka. Tingnan mo ang details, tanungin mo ang sarili mo, peace ba ang dala nito? May tunay bang value at sustainable ba para sa'yo? Kung oo, give it a fair chance. Kung hindi, huwag kang matakot magsabi ng no. At pagdating naman sa isang tao na hindi mo madaling maintindihan, someone who can be warm one moment, then distant the next. Huwag mong gawing trabaho ang pagde-decode sa kanya. Let consistency speak. Hindi mo kailangang habulin ng clarity. Observe the actions. Kung may respeto, makikita mo yan. Kung may genuine effort, mararamdaman mo. At kung wala, hindi mo kailangang gumawa ng excuses para sa taong yun. Dahil ang pinakamalakas na message dito ay tungkol sa peace. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang definition ng happiness. Hindi na kailangan ng puro excitement. Minsan gusto mo na lang ng peaceful home, stable finances, healthy relationship at mga taong hindi ka pinaparamdaman na kailangan mong patunayan ang worth mo. At kung nasa 35, 40, 50, 60 or beyond ka ngayon, hindi expired ang dreams mo ha. Hindi expired ang love, hindi expired ang happiness, hindi expired ang opportunity, hindi ka nahuli, may sarili kang timing. Kaya this week, observe 3 things. Sino ang nagbibigay pabalik? Ano ang nagbibigay sa'yo ng peace? At ano ang patuloy na kumukuha ng energy mo? Hindi para husgahan ng iba, para mas maintindihan mo ang sarili mo. At kung may isang affirmation kang dadalhin mula sa reading na to, sabihin mo, I trust my discernment, I allow myself to receive, I choose peace without abandoning my dreams. Hindi mo kailangang habulin ng lugar kung saan ka valued. Hindi mo kailangang mawala ang sarili para mapili. At hindi mo kailangang maging strong every single day ha. Pwede kang magpahinga, pwede kang tumanggap, pwede kang magsimulang muli. Kung may message dito na tumama sa puso mo, maaaring i-comment ang I receive. At kung iba
ba ang tumama sa'yo kapag binalikan mo ang reading na to? Another day, okay lang din. Take what resonates, leave what doesn't, ha? Thank you for spending this time with me at saan ka man naroroon ngayon. Sana maalala mo, hindi pa tapos ang story mo. Again, this is Astro Luna Quest. Magandang araw.